Sa kasaysayan ng paglalakbay sa himpapawid ng Pilipinas, maraming pangalan ng airline ang sumibol, lumipad at tuluyang naglaho. Ang ilan ay tumagal ng dekada at naging bahagi ng pambansang identidad, habang iba naman ay tila sandaling kidlat lamang sa kalangitan ng industriya ng aviation. Isa sa mga kwentong ito ang tungkol sa Spirit of Manila Airlines, isang airline na nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino, ngunit mabilis ding nawala bago patuloy ang makilala ng mas nakararami. Ang kwento nito ay hindi lamang tungkol sa negosyo ng paglipad. Ito ay kwento ng pangarap, ng ambisyon at ng isang sandaling yugto sa kasaysayan ng modernong paglalakbay ng mga Pilipino. Sa bawat lumang tiket na naitatago ng mga dating pasahero, sa mga litrato ng eroplano na nakapinta sa kulay nitong kakaiba, at sa mga alaala ng mga taong nakasaksi sa maikli nitong pag-iral, muling nabubuhay ang nostalgia ng isang airline na minsang nangarap na maging tulay ng mga Pilipino pabalik sa kanilang tahanan. Ang ideya ng Spirit of Manila Airlines ay sinilang noong taong 2008, isang panahon kung kailan mabilis na lumalawak ang industriya ng low-cost airlines sa Asia. Sa panahong iyon, dumarami ang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at kasabay nito ang pagtaas ng pangailangan para sa mas murang pamasahe sa eroplano. Ang konsepto ng murang paglipad ay hindi na bago, ngunit marami negosyante ang naniniwala na may puwang pa sa merkado para sa isang airline na nakatuon sa mga Pilipinong gustong makauwi sa kanilang pamilya nang hindi gumagastos ng malaki. Sa ganitong konteksto ay sinilang ang Spirit of Manila Airlines Corporation. Ang kumpanya ay pinamumunuan ng mga taong may karanasan sa larangan ng aviation, kabilang ang negosyanteng si Basilio P. Reyes na nagsilbing presidente at chief executive officer ng airline. Sa kanyang pamumuno, binalangkas ang isang ambisyosong plano. Lumikha ng isang airline na hindi lamang magbibigay ng murang pamasahe kundi magsisilbing simbolo ng pag-uwi ng mga Pilipino sa kanilang bayan. Mula pa lamang sa pangalan ng airline, malinaw na ang layunin nito. Ang Spirit of Manila ay hindi lamang tumutukoy sa lungsod kundi sa diwa ng pagiging Pilipino, ang pagkakaugnay ng mga pamilya, ang pagnanais na makabalik sa sariling bayan at ang emosyonal na kahulugan ng pag-uwi. Kaya hindi katakatakang ang slogan ng airline ay I am going home, isang simpleng pangungusap na madaling makapukaw ng damdamin ng mga Pilipinong matagal nang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat naitatag ang kumpanya noong 2008, hindi agad nakalipad ang mga eroplano nito. Ang pagtatayo ng isang airline ay nangangailangan ng mahabang proseso ng pagkuha ng permit, pag-aayos ng fleet, pagkuha ng mga piloto at cabin crew, at pakikipag-ugnayan sa mga paliparan. Sa mga taong iyon, tahimik na naghanda ang kumpanya para sa opisyal nitong operasyon. Ang kanilang pangunahing base ay tinakda sa Clark International Airport sa Pampanga, isang paliparang itinuturing na alternatibong gateway sa hilagang bahagi ng Luzon. Pinili ang Clark dahil sa estratehikong lokasyon nito. Maluwag ang paliparan kumpara sa mas masikip na mga runway sa Metro Manila at may potensyal itong maging sentro ng internasyonal na paglipad. Para sa Spirit of Manila Airlines, ang Clark ay tila simbolo ng bagong simula. Isang lugar kung saan maaaring umusbong ang bagong airline na may malaking pangarap. Sa wakas, matapos ang ilang taong paghahanda, nagsimula ang opisyal na operasyon ng Spirit of Manila Airlines noong Oktubre 2011. Ang unang ruta nito ay mula Clark patungong Taiwan International Airport sa Taipei. Ang rutang ito ay pinili dahil sa malaking komunidad ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Para sa maraming overseas Filipino workers, ang murang flight patungo sa Pilipinas ay isang napakahalagang oportunidad upang madalaw ang kanilang pamilya. Ang mangunang buwan ng operasyon ay puno ng pag-asa. Ang airline ay may maliit na fleet na binubuo ng ilang eroplano, kabilang ang Boeing 737 at McDonnell Douglas MD-83. Hindi ito malaking bilang kumpara sa mga higanteng airline, ngunit sapat upang magsimula ng regular na biyahe. Ang mga eroplano ay pininturahan ng makulay na disenyo na kaagad nakatawag ng pansin sa mga paliparan. Isa sa pinakakapansin-pansing bahagi ng identidad ng airline ay ang logo nito na maraming nakakita bilang kahawig ng estilong sari manok. Ang sari manok ay isang mitolohikal na ibon sa kulturang Maranao, kilala sa makulay nitong pakpak at simbolo ng swerte at kapangyarihan. Bagamat hindi tuwirang ipinahayag na ito ang eksaktong inspirasyon, ang disenyo ng logo ay nagbigay ng impresyon ng isang makulay na ibong lumilipad. Isang imaheng malapit sa konsepto ng sari manok. Ang ganitong uri ng simbolismo ay may malalim na kahulugan. Sa kulturang Pilipino, ang mga ibon ay madalas na kumakatawan sa paglalakbay at kalayaan. Ang sari manok sa partikular ay simbolo ng magandang kapalaran. Sa konteksto ng airline, ang imaheng ito ay tila nagsasabing ang bawat paglipad ay hindi lamang naglalakbay, kundi isang pag-uwi na may dalang pag-asa. Sa kabila ng makulay na imahe at emosyonal na mensahe, hindi naging madali ang operasyon ng Spirit of Manila Airlines. Ang industriya ng aviation ay isa sa mga pinakamahirap pasukin. Malaki ang gasto sa gasolina, maintenance ng eroplano at operasyon ng mga paliparan.
Kahit ang maliliit na pagkakamali sa pamamahala ay maaaring magdulot na malaking problema sa pananalapi. Sa unang buwan ng operasyon, nagsimulang lumitaw ang mga hamon. Hindi sapat ang bilang ng mga pasahero sa ilang flight at may mga pagkakataong kailangang ipagpaliban o kanselahin ang biyahe. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng negatibong reputasyon sa airline. Kapag ang mga pasahero ay nakaranas ng delay o cancellation, mabilis itong kumakalat sa balita at sa usapan ng mga biyahero. Unti-unting naapektuhan ang kumpiyansa ng publiko. Ang mga pasaherong naghahanap ng siguradong biyahe mas pinipiling sumakay sa mas matagal ng airline na may matatag ng reputasyon. Sa industriya ng paglipad, mahalaga ang tiwala ng pasahero at kapag ito'y nasira, mahirap itong ibalik. Bukod sa mababang bilang ng mga pasahero, kinaharap din ng kumpanya ang mga problemang pinansyal. Ang pagpapatakbo ng airline ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na puhunan. Kapag hindi sapat ang kita mula sa ticket sales, mabilis na nauubos ang kapital. Sa kaso ng Spirit of Manila Airlines, hindi naging sapat ang kita upang suportahan ang patuloy na operasyon nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga problemang ito ay naging dahilan upang tuluyang tumigil ang operasyon ng airline. Noong Enero 2012, ilang buwan lamang matapos ang unang paglipad nito, opisyal nang tumigil sa operasyon ng Spirit of Manila Airlines. Ibig sabihin, halos 3 buwan lamang itong aktibong nagpalipad ng mga eroplano. Ang ganitong maikling buhay ng isang airline ay bihira ngunit hindi imposible sa industriya. May mga pagkakataon na ang malalaking plano ay nabibigo dahil sa kakulangan ng pondo, matinding kompetisyon o hindi inaasahang problema sa operasyon. Sa kaso ng Spirit of Manila Airlines, pinagsama-sama ng mga salik na ito ang pagtulak sa mabilis nitong pagkawala. Gayunpaman, kahit maikli ang buhay nito, may iniwang marka ang airline sa kasaysayan ng Philippine Aviation. Para sa ilang pasahero, ang kanilang flight sa Spirit of Manila ay isang natatanging alaala. Isang biyahe sa isang airline na tila saglit lamang dumaan sa kanilang buhay. Para sa mga empleyado naman, ito ay isang karanasang hindi malilimutan, isang panahon ng pag-asa at pagsusumikap. Matapos ang pagsasara ng Spirit of Manila Airlines, hindi tuloy ang nawala ang kumpanya sa mga record ng industriya. Ang lisensya nito bilang airline operator ay muling ginamit sa ilang pangalan. Sa mga sumunod na taon, ang organisasyong may kaugnayan sa dating airline nagpatuloy sa ibang anyo. At kalaunan ay nagkaroon ng koneksyon sa airline na kilala bilang Pan Pacific Airlines. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng isang karaniwang pangyayari sa industriya ng aviation. Ang mga kumpanya ay maaaring magsara, magbago ng pangalan o magsimula muli sa ibang anyo. Marami ang nagtatanong kung babalik pa ba ang Spirit of Manila Airlines bilang isang aktibong airline. Sa kasalukuyan, walang malinaw na indikasyon na ibabalik ang eksaktong brand na iyon. Ang industriya ng aviation ay patuloy na nagbabago at ang kompetisyon ay lalo pang tumitindi. Ang pagbuhay muli sa isang lumang airline ay nangangailangan ng malaking puhunan at matibay na estratehiya. Gayunpaman, sa mundo ng negosyo, hindi kailanman imposible ang pagbabalik. Maraming airlines sa iba't ibang bansa ang muling binuhay matapos magsara. Kung sakaling may grupo ng mga negosyante na maniniwala sa potensyal ng pangalang Spirit of Manila, maaaring muling lumitaw ang brand na ito sa hinaharap. Sa pagtingin sa kasaysayan nito, ang Spirit of Manila ay parang isang maikling kabanata sa mahabang aklat ng aviation sa Pilipinas. Hindi ito tumagal ng dekada at hindi ito nakapaglipad ng milyong-milyong pasahero. Ngunit sa maikling panahon na iyon, nagkaroon ito ng pagkakataong ipakita ang isang ideya na ang paglipad ay hindi lamang transportasyon kundi isang emosyonal na karanasan ng pag-uwi. Sa bawat paglipad ng eroplano, may kwento ng isang manggagawang umuwi sa pamilya, isang magulang na sabik makita ang anak o isang kabataang unang beses luluwas ng bansa. Ang ganitong mga kwento ang bumubuo sa tunay na diwa ng paglalakbay. Kung babalikan ang mga alaala ng Spirit of Manila Airlines, tila maririnig pa rin ang ingay ng makina ng eroplano habang ito'y umaangat mula sa runway ng Clark. Sa sandaling iyon, dala nito ang pangarap ng isang batang airline at ang pag-asa ng mga pasaherong nais makauwi. Sa huli, ang Spirit of Manila Airlines ay nananatiling simbolo ng isang panandaliang paglipad ng pangarap. May klima ng naging buhay nito. Nag-iwan ito ng paalala na ang industriya ng paglipad ay puno ng panganib at posibilidad. Sa bawat airline na nagtatagumpay, may landing kailangang magpaalam. At marahil sa isang tahimik na hapon sa isang paliparan, kapag may eroplano na lumilipad sa kalangitan at unti-unting nagiging maliit na tuldok sa ulap, may mga taong naaalala ang pangalang minsang lumipad mula Clark patungong Taipei. Ang Spirit of Manila Airlines, isang airline na sandaling nagbigay ng pakpak sa pangarap ng pag-uwi.